Sa ulit, magandang hapon po. So, tayo po ay magpapatuloy sa second presentor na si Pastor Niston Paniago. Sa iyo na po yung pagkakataon binibigay. Okay, magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Sa pangalan po ng ating Panginoong Diyos, sumaatin nawa po ang kapayapaan. Amen. Amen. Salamat po. Ngayong hapon, gusto ko pong buksan po ang ating pong pag-aaral sa salita po ng ating Panginoon. Dito po sa First John chapter 4 verse 1. Sabi po ng Apostle John, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So ito po ang isa sa secret duty po natin mga kapatid. No, na huwag nating paniniwalaan lahat ng mga nangangaral, kundi we have to try them. No? Kung sila ba ay sa Panginoon o hindi. Kung sa Panginoon po tayo, hindi tayo magsasabi ng hindi totoo. Sasabihin lang po natin kung ano yung totoo base po sa mga dokumento, no, na atin pong nakuha, yung mga official po na documents, no, ang atin pong babasihan po sa ating pag-aaral. And sa Testimonies po, Volume 1, Selected Messages Book 1, page 157, there is a work of secret importance for ministers and people to do. Ano yun? Secret importance. Sa lahat, ministro at mga membro, they are to study the history of the cause of the people of God. Kailangan natin pong pag-aralan. Sagrado po yan. Yung iba na babagot na silang mag-aral, ayaw na nilang makinig pag-history at pag-aral, pag-uusapan. Ayaw nilang makinig, marami na po ngayon. Dahil nagsasawa na sila pabalik-balik. Ako po, hindi po ako nagsasawa. Bakit po? Dahil ito'y kailangan po natin. Dahil sagrado po ito na bagay. Ayon po sa sinabi, they are not to forget the past dealing of God with His people. Huwag natin kalilimutan po ang pakikitungo ng Diyos. Many times God allowed apostasy and rebellion to take place o mangyari po sa loob ng church. And isang part po yan para masubukan po yung mga faithful children of God kung manatili po silang tapat sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Hindi yan po. Okay, hanggang dyan na lang natin. Introduction mga sins. Okay. So ngayon mga kapatid, kanina narinig ko natin yung presentation po sa site po ng Islarn. Meron pong mga nabanggit po doon na hindi ko na po uulitin. Uulitin po yung mga punto po na kung saan wala naman tayong problema. No? Kagaya po sa nangyari po sa 1914, napakaliwanag na po yun na katuparan po ng hula yung nangyari sa 1914. May prophecy na coming crisis, may prophecy po na coming reformatory movement among God's people, and dumating po ito at the right time, no? Ayon po sa sinabi ng alipin ng ating Panginoon. At ang katuparan po, yun na yung nangyari noong 1914 nang na-divide ang Church of God, which is the Seventh-day Adventist Church po, no? Dahil pinahintulutan po nila ang mga miyembro na sumali po sa war, no? 90% of our membership took their stand on Bible ground. Ayon po sa nakasulat po sa Ballinger Exposed, page 29 and 30, na 90% of our members took their stand on Bible ground. At may 2% po. Meron pa akong napapakinggan po na presentation na sa hula po, walang IMH na naka-prophecy. Wala pong hula. No? Napapakinggan ko po yan sa mga record po sa panahon ng mga cheering. Ilang bisis ko po, narinig ko rin yan bago doon, late 2021 po sa Jinsan. Narinig ko ulit yun. Yung sinasabi po ng mga leaders ng Islarn na wala talagang IMA sa prophecy. No, dahil ang naka-prophecy po ay reform movement. Ibig sabihin Islarn. Totoo po ba yan mga kapatid?
Totoo po ba na wala pong prophecy na about the coming reform movement na ito po yung IMS is done? No? Dahil ang nakalagay po, reform o reformatory movement. So, hindi kasali ang IMS. Totoo po ba yun? Mga kapatid, napakaliwanag po na ang IMS is done na yan o IMS is DE. Yan po yung lately na naging IMS is done. At yung sinabi ni Brother Peter na is done, iisa lang po yun. Iisang church lang po yun. Mga kapatid, I can prove in the documents na ang 2% po noong 1914, no, na na-organize noong 1919 ay IMS po yun. Walang nakasulat sa prophecy na reform na IMS or International Missionary Society. Pero noong natupad po, nagsimula sa Germany, sino yung katuparan noon? It's the IMS. No? Wala pong it's done po na mababasa po doon. Yung ginamit ni Brother Peter po sa SDA Encyclopedia na SDA, magkasiparit po yung RM. Magkasiparit yan, kahit tingnan nyo po. Hinahanap po yan yung SDA Bible Commentary ko, Volume 10. Meron po akong hawak niyan. SDA, naka-bold letter yan, tapos malayo yung RM. Yung SDA na yan, referring to the church, 98% na nagsali sa gira. Yung reform movement naman po, ibig sabihin, alam nila na ayon po sa mga pioneers po ng reform ng 2% po, napakaliwanag po mga kapatid, na sila po ay nagdadala ng reformatory movement or reformation po sa loob ng church ng ating Panginoong Diyos. After the war po mga kapatid, I have here the record po sa minutes of the meeting sa Province of Germany, page 9. Anong pangalan po ang ginamit ng 2%? Sinabi ko pong 2% dahil sa Germany po nag-start ang 2% and they are the prominent pioneers of the reform movement yung nasa Germany. Sila po, sina Otto Welf, sina Nicolet, sina Dursler, no? Sila po, sina Henry Spunk Nobel, sila po yung mga prominent po na reformers noong First World War. Ito po, page 11. Sabi po dito, sabi ni Dursler, sa harapan po ng General Conference Committee, nandun po si Egida niya, yung president natin noon. Okay natin, kasi hindi pa ito totally nagkahiwalay. As an international missionary society. Hindi po ba matiwanag po ito na katuparan po ng hula, no? Sa TN 514 and 515 mga kapatid, no? Kaya nga po, minsan nalulungkot po ako kasi pag ang side ng Islam po ang mag-represent, halos hindi mo marinig yung word na IMS is halos, no? Halos hindi po nila babanggit yung IMS is done. Now, sa kanilang libro po na The Good Week Series, okay, Good Week Series po mga kapatid, sabi po doon po sa page 30 sa Good Week Series po na kanilang libro, no? Ito po. Tingnan natin po mga kapatid, ano po yung nakasulat po dito? Okay. Ang nakasulat po dyan mga kapatid, na nag-oppose officially sa Seventh-day Adventist Church sa sarili mismong libro ng Islam. Yan po, mababasa po ninyo. No? Sabi po dito, article by Lutheran minister. No? Sabi po dito mga kapatid, in strong opposition to the official Adventist Church, the International Missionary Society of SDA Reform Movement was formed in 1915 with headquarters in Würzburg. Napakaliwanag po, no? According to the eyewitnesses outside the church. Eyewitnesses po ito.
na meron talagang division na nangyari sa loob ng Seventh-day Adventist. At maliwanag po na nag-oppose officially sa official Adventist Church, walang iba kundi ang IMS Islam. No? Now, pinaliwanag po ng gumawa po ng libro na to, although ito po ay approved, no, sa samahan po ng ISDARM. In-explain po nila, no, mga kapatid, dito po sa author ng libro na to, ito po, okay, mga kapatid, sabi dito po, some of the details of this article are inaccurate. Mayroon pong hindi ibig sabihin, hindi po insakto. Ano yung kinorek po niya? Ayon po sa nag-comments po sa sinabi ng Lutheran minister na the Reform Movement was formed in 1914. So kinorek niya yung time, yung year. Sinabi kasi ng Lutheran, 1915. Iyan ang pagkaalam niya. Pero sabi po na nag-comments ito, na-form ang Reform Movement 1914. So isa yan, na inaccurate daw. Because the Reform Movement was formed not in 1914, but not in 1915, but in 1914. Pero ang sinasabi po ng Lutheran minister, para sa akin po, no, in my understanding sa kanyang documents, hindi po sinabi na ng Lutheran minister 1915 na buo talaga ang kasi sabi po dito sa nag-comments, its headquarters were established in Würzburg in 1915. So nag-base po ang Lutheran minister sa kanyang visible na nakita. Yung nakita niyang office. No? Nakita niyang office. Pero hindi niya lang siguro nakuha po, natumbok na bago yung opisina, nangyari na po sa 1914. Pero hindi pa rin po siya malayo. Now, sabi po dito po sa last part po, when the German Union of SDA Reformers was first incorporated in 1919, Reform Movement was not part of the name officially adopted at that time. So, ang RM po, nakita niyo po, yung word na letter na RM which represent Reform Movement, hindi pa siya part sa pangalan officially adopted at that time. Kailan po yun? Noong 1919, when the German Union was registered with the government of Germany. Tama po. Tama yung comments niya. No, na hindi kasali sa official name. Ibig sabihin, may official name pala ang toppers. Ang Reform Movement, ano yun? Islam? Never po na maging Islam yun. Bakit po? Never po siya na maging Islam. Bakit? Hindi pa na church pangalan niya ang RM o Reform Movement. So kung hindi po kasali ang RM, wala kabas na Islam. SDA pa lang. No? Mga kapatid, kaya yung volume 10 po ng encyclopedia, hindi iyon tumutukoy sa ISDARM na official name. Hindi po. No? Hindi po. Yung encyclopedia volume 10. Dahil ang official name po na ginamit ng Reform Movement ay hindi pa kasali ang Reform Movement po. Kaya napakaliwanag po mga kapatid. 1919 po yan. Now, ibalik ko po dito sa page 1920 po ito 1920. IMH po ang kanilang pangalan. Then sa next na, sa page 22. Okay, sabi po dito, 22. Were furthermore justified, sabi ni Conradai, isa po sa kanyang tanong, without contacting the leadership of the General Conference, which in 1917 was still represented, called themselves International Missionary Society of Seventh-day Adventists. Yan yung kanilang official name na ginagamit na po. Wala pa pong RM. Kaya yung paliwanag po na wala talagang walang IMH sa promising. IMH na nung natupad po sa pinakasimula ang Reform Movement na nakita ni Mrs. White, ang lumabas po, IMH. Wala palang RM nung umpisa. Pero later on, nagkaroon na po ng letra na R, nag-strong na nag-oppose official Adventist Church, mga kapatid. Now,
what year po na nagsimula na sila na gumamit ng IMS Star? Anong taon? According sa documents po na mababasa po natin, anong taon po na ginamit nila po ang pangalang IMS Star, mga kapatid? Anong pangalan? O anong taon? Okay? Ayon po sa naka-record, mga kapatid, ginamit po nila ang pangalan IMS Star, no? Noong pinakauna po na ginamit nila ang pangalang IMS. Ito po, mga kapatid. Booklet ito na nakuha ko galing po sa ISDARM din po. I-highlights ko lang ng konti, mga kapatid. Yan po. Okay, namin yan po, International Missionary Society of Seventh Adventist German Union, 1919 yan. International Missionary Society of Seventh Adventist as found in the magazine Watchman of the Truth, 1919 pa rin yan. Sa mga publication po yan, ha? Beginning with the issue of Sabbath Watchman of the Truth on July 1919. However, they put an additional to the name to use so far. International Missionary Society, Seventh-day Adventist, standing in the old platform of 1844 German Union. No? Okay, now, dito na po tayo sa mayroon pong reform movement. Ito po, number 5. Tingnan niyo po yan sa point number 5 po. Yan po. At the end of 1921, as can be seen, no? From the Watchman of the Truth, they preferred to known as. Anong pangalan po? Ayon sa nakasulat po, International Missionary Society, Seventh-day Adventist Reform Movement. Napakaliwanag po, mga kapatid. Meron na silang official na pangalan na ginagamit. Although yung unang official, wala pang RM, Reform Movement. Pero dito sa 1921, they prefer to be known as IMS Islam. Kaya po, hindi po mali yung sinasabi ng Lutheran minister na IMS Islam yun, yung nag-post official o sa official na Adventist Church. Hindi po mali yun. Although sinasabi po nila na mali yung sinabi ng Lutheran minister. Pero I don't think so na magkamali po ang Lutheran minister nung sinabi niya po na ang in strong opposition to the official Adventist Church ay walang iba kundi ang IMS Islam. Bakit po? Kailan sinabi yun ng Lutheran minister? Tingnan yung year doon sa libro mismo. 1925 po yun. May year po yun. 1925 po yun na magazine ng Lutheran minister. Ibig sabihin po, sa 1925, from 1921, di naman ako maniniwala na pabago-bago yung pangalan nila. Maniniwala na pabago-bago. 1921, gusto nilang makilala na sila na IMS Islam. Pagkatapos, after sa 1921, we can be seen o makikita po natin po sa mga documents po, mga kapatid. Like yung Sabbath School, no? Sabbath School. O kaya ito po, ipakita ko po sa inyo. 1922, doon po ito sa Amerika. Wala pa pong American Union po na nag-rebellion. 1922, tingnan nyo po, mga kapatid. Ano po ang pangalan na ginamit ng 2% representative nung sila ay humarap sa San Francisco, California? No, mga kapatid? Sabi po dyan. Yan po, malaki po yan, no? May 11 to 31, 1922. Pamphlets po yan, Jesus Weeps Over His People. Pinag-imprinta nila yan doon sa Amerika after na hindi na sila tinanggap ng leadership ng Seventh Adventist Church. Yan po yung title po na yan, no? International Missionary Society of East Day Reform Movement. Walang opda. No? Walang opda sa kanila pong document sa pamphlets po na pinag-imprinta nila noong 1922, mga kapatid. So, maliwanag po, at marami na po tayong mga documents po rito na mag-prove. Na dito 1925, meron na talaga silang official name na ginagamit. No? Sa mga documents po, official name, IMS Islam. Napakaliwanag po yun.
Kaya questionable po yung sinasabi po nila na noong 1925, nagkaroon po ng resolution o kaya pagdidiscuss kung ano yung pangalan ng reform movement. Magdidiscuss pa sila ng pangalan na meron naman silang official na ginagamit na sa mga document o sa mga Sabbath scrolls, sa mga magazine, o yung pangalan. Ginagamit na nila yung official na IMH is done. No? Since 1921. Then sa mga, sample, another Sabbath school lesson po. No, mga kapatid. No, ang lesson po na 1923, tingnan nyo po. Yan po, 1923. Ito po sa portion na yan. Internationally Mission Diesel Chaff. German lang po kasi yan. 1923 sa Sabbath school lesson natin yan. No? Kaya, makikita po natin po na meron silang talagang pangalan sa harapan ng sanlibutan. Now, gusto kong liwanagin po ng konti, no? Yung sa resolution number 10 and 11. Ang resolution number 10 and 11 po, hindi po ito nag-discuss what shall be the name of our General Conference. Hindi yan ang punto. No? Dahil may title po yan. Kung ang pangalan sana ng organization, ang kanilang subject po, it should be the name of the General Conference. Official name. No? Pero ang title po dyan, mga kapatid, napakaliwanag. No? Page, resolution number 10, Principles of Faith Adoption. Resolution number 10. So, ang subject dyan, sa resolution po, ibig sabihin, proposal na to be discussed, according to the agenda po, is Principles of Faith Adoption. Then, ang number 11 po, Principles of Faith Publication. May kaibahan ba ang mag-usap ng name at saka publication? Paano po? Kaya kung name ang pag-uusapan, nakalagay yan sa agenda at saka sa resolution. No? Pero, meron po bang approve dito na pangalan po na nakalagay sa resolution number 11? Wala po. Sabi po dito, it was unanimously decided to publish the approved principles under the following title. Title po iyon ang kanilang diniskasan. Na mailagay doon, parang ganito. At specify na siya. International Missionary Society. Bakit po? Meron na separated na ISDARM. Ibig sabihin, bagong General Conference headed by our Secretary of our General Conference. No? Pasensya po, kayo, nag-claim po kayo na kayo talaga ang totoo. Wala naman po kaming magawa. Dahil libre naman po kayong mag-angkin, mga kapatid. No? Although, hindi po kayo yung nasa administration ng General Conference, pero kiniklaim nyo na kayo talagang bayan ng Diyos, libre naman na mag-claim na kayo po ang bayan ng Diyos. Hindi po namin yan mapasubalian dahil karapatan nyo rin po yan. Pero we have to study the history, the true history of God's people. Tingnan natin yung administration po. Kung nasaan yung administration, nasa ISDARM ba? Na sa ISDARM po na nasa inyo ang administration. When I say administration, sino yung mga leaders po ng General Conference from 1948? Ito po dito. O, dito yan. 36, 49. Dito po. No? Sino yung mga leaders po dito? Duly elected noong 1948. Yun po ang tinutukoy pong administration. No? Dahil sila po ang niluklok ng Diyos doon. Although kasama si Nicolense sa administration, kaya lang humiwalay po siya at nagtayo siya ng sarili niyang grupo. Yan ang totoo. At yun ang nag-cause why there is two reform movements in our time today. Why? May dalawang reform. No, because our secretary, marami siyang akusasyon laban sa mga leaders noon. Marami siyang sinasabi, krinikriticize niya yung mga leaders noon.
Wala kang nakitang mabuti sa mga leaders noon, mga kapatid. At iyan ang laman ng declaration. Pero hindi ko muna banggitin yung declaration, o isa-isahin ng declaration, mga kapatid. Kaya, nakakalungkot po ang nangyari pong history of God's church. Kunti na nga lang tayo, nagkahiwa-hiwalay pa, mga kapatid. Pero hindi natin maibabalik ang nakaraan. So, hindi na natin maibalik kasi nangyari na po. Ang sa atin na lang po, we are suffering the effect, the consequence of that division that took place in the General Conference Session of 1951. Pero hindi ba po ako magbanggit po ng mga nangyari sa 1951, mga kapatid? No? Ngayon, balik tayo doon sa resolutions po sa 1925. Point 11. Publication po ito. Ano ang magiging title? Mga kapatid. Title. At ang title na kanilang napagkaisahan, The Principles of Faith of the Seventh-day Adventist Reform Movement. Isdarm po yun nakalagay doon. Yes, Isdarm po. Dahil ang Isdarm part yan ng official name. Certain lang siya or sabihin natin kaputol ng original o official na pangalan na kanilang ginagamit since 1921 po. At hindi po yan bagong pangalan. That is not a new name, yung Isdarm po. Dahil 1921 pa, part na siya ng buong pangalan ng 2% Reform Movement. No, mga kapatid. Sa mga Sabbath, sa mga Sabbath Scholasm, alam niyo po, may mga Sabbath Scholasm na walang IMS. Pero understood yun, na yun ang IMS is done. Understood yun. Pag sa mga minutes po, nakalagay Reform Movement lang. Ano ba, kagaya nito? Minutes of the General Conference, wala mang Reform Movement po dito. Ito po ay translated from the original manuscript. Kailan po? 1993. Basahin niyo po yung history. Paano kami nakakuha ng minutes na to? 1993. Kaya kilala ko yung personal ang nag-translate po nito. Sister Carola. Noong 1993 po. Wala naman pong General Conference of Seventh-day Reform Movement na kalagay sa original po. Translated with originally. Ang naglagay naman lang po na General Conference of Isdarm, dito po sa nakita kong minutes na galing po sa Isdarm. Tingnan niyo po. Meron na silang nilagay na Seventh-day Adventist Reform Movement. Pero, yan po. Seventh-day Adventist Reform Movement General Conference Report. So, ang nag-translate na lang po nito ang naglagay, mga kapatid. Pero translation namin, wala kayong makikita dyan na Isdarm. Wala ring IMS. So, dapat maging totoo lang po tayo. No? Now, kung sakaling mang nilagay po ng sekretary noong 1925 or 1925 onwards sa mga GC session, nilagay po ang Isdarm. Understood naman yun na yun ang IMS is done. Maliwanag po yung based on documents. Ito kung tanong ko po kanina, kung totoo talagang nag-approve sa 1925 na ito talaga ang pangalan, ang rason po ng ating mga kapatid, kasi wala namang mandate na ito talaga ang gagamitin. Intindihin nyo lang po pag resolution, understood yun, natusundin nyo lahat ng mga unions, sundin nyo lahat ng mga fields, sundin nyo ng lahat ng mga members. Pag resolution po ng General Conference na understood na yan, hindi na kailangan yan i-explain. Pero kung i-explain natin, kaya hindi sila gumamit kasi hindi naman stricto ang GC noon. Okay lang pala pag hindi natin sundin ang resolutions. Sa inyo, okay lang po. Okay lang sa inyo na ang resolution ng General Conference sa pagkasunduan ng pagkaisaan, okay lang pala sa inyo na hindi nyo sundin. Para sa amin, hindi po okay yan. Wala our name. Salamat po. Hindi po okay yan. No? Kaya pala, sa inyo napansin ko, pag Sabado, pag pumasok yung speaker o sino mag-lead dito, mag-silent prayer siya, tatayo yung mga members.
Kita ko yung na-practice ng mga isdar kahit saan ako magpunta sa Mindanao. Ayaw ko dito sa Luzon. Pag pumasok na yung speaker o kaya ang magdala dito sa harap, pag nag-pray na siya dito, tatayo yung mga membro. Pero nabasa ko po sa resolution ng General Conference when the ministers enters dito po sa pulpit, the congregation remain seeking and in silent prayer. Kaya pala, hindi ako nagtataka. Bakit yung mga isdar hindi sunod-sunod yung mga resolutions? Kasi okay lang pala sa kanila na hindi po sundin ang resolution kagaya ng kung totoo yung nag-approve sila ng pangalan sa 1925. Tingnan niyo po, kung totoo talaga na 1925 nag-approve ng pangalan na isdar lang po, walang IMS, bakit pagka 1 year and a half, nung pinaregister ang union natin sa Amerika, dahil kita pa tayo noon, wala akong pong isdar na pangalan o yung short putol na pangalan sa registration. Sino pong nagpa-register ng union doon sa Amerika? Ang leaders ng General Conference, sila Wen. No? Kasama mismo na nag-meeting ng 1925. Bakit? Hindi pa nila alam na ang na-approve ng delegates po ay isdar na pangalan? Hindi ba nila alam? Inosente ba sila? Kaya pinarehistro pa nila na IMS isdar? I don't think so na hindi nila alam. Mga kapatid. No? Ang German yun. After na nag-approve, kung totoo man na na-approve sa 1955 na ito na yung pangalan natin, isdar lang, walang IMS. Bakit ang German yun na nandoon mismo sa Germany? Bakit hindi man nila binago yung registration? Every year, nire-renew man yung registration, di ba? Bakit hindi binago yung registration ng German yun? Na, dapat wala IMS kung official na yung isdar. Sabi ni Peter, official na daw yung isdar. Pero bakit ang German yun? Mga leaders pa ng General Conference ang nandoon. Bakit hindi nila binago mga kapatid ang registration na pangalan? O sa pangalan, o yung pangalan sa registration, dapat isdar na lang yun, walang IMS. Pero, tingnan nyo, hanggang 1959, 25, 4 years. Sabi ng binasa na documents ni Brother Peter kanina, the General Conference shall be registered ayon sa pangalan and constitution ng German Union. At doon din ilalagay ang opisina sa opisina ng German Union. At doon na-register ang General Conference ng pangalan. Nandito po, for the first time na na-register ng ISDAR, April 29, 1936. No? Sana yan? 1929, dito pala. Yan. Yung green po. Ito, 1929. Pinaregister daw sa pangalang ISDAR. Pero hindi talaga, IMS ISDAR. Pero hindi yan ang official name. Na kanilang approve sa General Conference session noong 1925. Pero bakit? Pinangalan ko ito sa pangalan ng ISDAR. Dahil daw may problema. Kaya IMS ISDAR na lang. Dahil ang GC walang property, ayon doon sa nabasa ko rin ang dokumento. Dahil ang GC walang property, kaya ipinangalan sa German Union kasi ang German Union meron siyang opisina. Ang GC wala. Kaya doon nilagay sa opisina ng German Union ang GC para may property na rin ang GC. Pero ngayon, palagi kong narinig sa kanilang mga presentation, mga kapatid, ang IMS po, pinagmamay-ari ng ISDAR. Ano po? Ha? Sabi ko sa kanila, pinagmamay-ari ng ISDAR ang IMS? Ang documents na binasa, doon sa documents kanina na na-mention ni Brother Peter, nandoon po yung reason. Ang General Conference walang property, ang IMS may property, tapos na yun, nung nilagay na doon sa opisina ng German Union ng GC, sasabihin na nila, pinagmamay-ari ng General Conference ng ISDAR ang IMS. Ano yun? Bakit pinagmamay-ari ko? Ilang church pala yung IMS ISDAR at saka ISDAR? Ilang church pala yun? 2? 3? Iisa na naman yun. Bakit pinagmamay-ari niya yung sarili niya? Pinagmamay-ari niya yung sarili niya. Pero parang lumalabas po na dalawang identity yun.
Isang IMS at isang ISDAR, at itong ISDAR, pinagmamayari niya ang IMS. Yan ang palagi kong narinig sa mga delivery ko. Because of the preposition of the. Kaya inaangkin po ng ISDAR na pagmamayari ng inaangkin ng ISDAR ng IMS na kanilang pinagmamayari para daw Durcas Department of ISDAR. So itong Durcas Department, pinagmamayari ng ISDAR. Sinasample pa nila yung department sa loob ng church. Pero kakaiba po, dahil yung IMS of the ISDAR, pangalan niya ng organization na iisang organization. Iisa lang po yan, mga kapatid. For us, for me, in my presentation, I want all brethren na maintindihan po natin, mga kapatid, na pag sinabi pong ISDAR, ang ibig sabihin po niyan, iyan ang IMS ISDAR. Pag sinabi naman po sa dokumento na IMS ISDAR, understood na yun ang ISDAR. Parang ako po, sample ko. Ako, ang dami kong pangalan na tawag sa akin. Banikni, Nini. In my inmates po sa family ko, ang tawag na sa akin, Nini. Si babae talaga ako nung maliit pa ako. Kabistida pa ako, kaya Nini yung pangalan ko yung sa bahay namin. Oh. Yung iba naman, mga auntie ko, Banikni. Pag nakita ko nila noon, Banikni. Pero understood yan na, yung Banikni, si Nini, iyon si Nestor Basilio Maniago. Yung mga friend ko sa Facebook, tinatawag akong Rotsen, Nest. Pero kahit ano pang itawag nila sa akin, understood yun na si Nestor Basilio Maniago po yun. Yan, yun ang official na pangalan ko. Official and legal name ko with my birth certificate po na yun ang magpapatunay na ito talaga ang official or legal name ko. Yung Nestor Basilio Maniago o Manago. Yan po. Ganon din po sa church ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sinasabi po nila, sabihin nila na si Cosen, noong 1952, hindi na siya membro ng ISDAR. Ako, I have to, disagree with them dahil si Cosen po, hanggang siya ay namatay, membro siya ng totoong ISDAR. Na-connected po sa IMS. No. Hindi po siya membro sa ISDAR na walang IMS. Sorry to tell this po. Kayo po, sorry po, membro po kayo ng ISDAR na wala pong IMS. Or hindi po konektado sa IMS, which for us, in our study, that is a new organization. Bagong organisasyon lang. Bagong organization po yan, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung 1925 na in-approve na pangalan. Mga kapatid, yung binabata po ng our name, therefore, wala man yun sa minutes. Nandoon yun sa forward po. Yes, referring to the name na na-approve ng mga delegates, short name ng General Conference, which is ISDAR. Tinatawag na tayong Reform Movement, tinatawag tayong IMS lang. What? Problema po, walang nagreklamo, walang nalito, walang naguluhan. Bakit? Maliwanag po, isa lang po ang Reform Movement. At the time, prior sa 1950. Mga kapatid. Kaya, ito po nakalagay dito nyo, IMS ISDAR. I have to disagree with this. Pero hindi pa po tayo ngayon na. Nakunin ko po yan. No? Ito lang po ang gusto ko pong maintindihan natin, mga kapatid. Kung nais natin pong masilihan tayo ng silyo ng buhay na Diyos, we have to tell the truth. Sabihin natin yung totoo po. Minsan, nadadaya natin yung mga tao. Kami talaga yung original. Kasi ito talaga yung na-registered noong 1949. Bakit kung yun din nagsasabihin ng SDA sa atin? Kami talaga yung original. Kasi ito yung binuo talaga ng mga pioneers. Hindi sila din pala yung totoo dahil sa kanila yung registration, sa kanila yung buildings, sa kanila yung mga FOP. Sila pala yung totoo. Mga kapatid. Ang kaibahan lang po, sa 1951 hanggang ngayon nag-claim, kami yung totoo kasi
yung principles of faith ng totoong ISDARM, dinala nyo rin. No? Dinala nyo rin ang principle of faith ng original na reform movement. Although may nag-differ na po tayo sa ilang pong mga resolutions, no? Meron tayong kunting kaibahan, pero nakita ko na po na para sa inyo, ang mga resolution ng GC hindi po mahalaga. Yan lang po sinampol ko kanina. Na dapat ng mga member, pag umasok yung speaker, hindi lang po naman umupo. Yun ang voice of God. Voice of God yun. Nauupo lang ang mga member. Hindi sila tatayo, pero nakita ko ngayon, tumatayo kayo. No? Ibig sabihin, hindi niya tinusunod yung resolution ng General Conference, mga kapatid. Kaya, noong doon, may sharing din kami doon sa Mindanao, dahil pinalaki talaga ng gusto ko ng nag-deliver na ISDARM talaga ang pangalan na approve noong 1925. Sabi ko, Brad, kung talagang ISDARM po, can you show me kahit isang registration lang po ng isang union or fields? Yan din sa minahamon ko sa kanya na mayroon pong isang field or unions na na-registered under sa pangalang ISDARM, walang IMS. Sabi niya, meron. Pero hindi ko dala ngayon. Meron daw siya. O, hindi daw niya dala. Hindi ko kung mag-agresibo. Meron daw siya, pero hindi niya dala. O, hindi pa naman kami nagkita ulit. Gusto ko makita. Ito yung sinasabi niya. Meron. Pero hindi daw niya dala. Okay, I have to respect na hindi niyo po dala. Pero pag magkita tayo, kailan tayo magkita, o magkaharap tayo ulit, hahanapin ko talaga yung document. Sabi mo, meron documents, registration na mag-prove na ginamit po nila ang pangalan pong ISDARM sa registration, no? Base po doon sa 1925 na official na pangalan. Yung tinatanong ko po kanina kay Brother Peter, nung pinarehistro ang General Conference ng 1949, dito po, 45, 49. Maliwanag naman yung sinabi ko, 1949, after na binago nila o ni-revise nila ang Constitution and Bylaws, sinabi ko pa, walang power ang committee. Kanina po sa tanong ko, walang power po ang committee to revise the Constitution and Bylaws. Wala pong ganong authority po ang mga committee, kahit yung committee po ng GC, unless maliban po, sila po ay empowered, ibig sabihin authorized to revise the Constitution and Bylaws. No, pero dahil hindi na po ako magot po, iba naman yung sinagot ni Brother Peter. Ang sagot niya, it's 1950. Ang tanong ko, yung na-revise po ba na Constitution and Bylaws na kasama doon sa registration ng 1949? Kasi ang sinabit nila sa gobyerno po na bylaws, nung nagpa-register sila sa 1949, kailan po yun na-approve sa General Conference na nandoon yung pangalang ISDARM? Ang sagot niya, 1925. Official na yun. Dito. Inulit ko pa ulit, mga kapatid. Halos gano'n din yung sagot niya. Pero maliwanag yung tanong ko. Yung na-revise na Constitution and Bylaws po, ni-revise, in-empowered ang General Conference, ayon po sa minutes po, no, mga kapatid. Dito po, pinirmahan ko ito ng mga delegates. The General Conference Executive Committee was empowered by the delegates to revise the Constitution and Bylaws. Alam po yan ni Brother Peter. His president, the vice president, and the secretary. And understand po na itong president, vice president, and the secretary, napaloob po yan dyan sa General Conference Executive Committee. Kasama yun, automatic sila. Base din po sa minutes noong 1948. Dito po, ang General Conference Executive Committee ay binubuo ng 7 tao, kasama doon yung President, Vice President, and the Secretary. No? Now, ang tanong, sino po ang nag-revise sa Constitution and Bylaws noong 1949? Was it the Executive Committee of the General Conference? Nakita ko po doon sa mga nag-revise, dalawa lang pong member ng Executive Committee ng GC ang kasama sa nag-revise. And the rest po, yung 5, hindi po sila kasali. And
bumuo po sila ng mga bagong committee, sila ni Coliche, alam kong, nag-consent din si Coachel doon, no? Sa nangyari pong pagbuo, no? Ng mga committee na yon, at sila po yung nagbuo, nag-revise ng Constitution and Bylaws. Kaya sila yung mga nakapirma doon sa baba. Sa revised list of the corporation, revised Constitution and Bylaws. Dito po, sila po yung mga nakapirma, no, mga kapatid, sa ito. Ayan, no? Sila yun. Tapos, tingnan niyo po, nakalagay dito sa last part po ng bylaws na to. The above articles are subject to amendment only. Only. Ibig sabihin, wala na pong iba na pwede mag-amend, mag-revise, no, mag-correct. Kundi, sabi dito, only by the delegates of the General Conference Session. Wala pong ma-amend lang yun by the delegates. Kaya nga po, in-empowered po yung GC Executive Committee to revise. In-empowered sila. Now, ang tanong ko po, mga kapatid, after po na-revise ang Constitution and Bylaws, after na-revise, kailan po yun na-approve? Yung kanilang na-revise, na-approve ng sino mag-approve? Delegates po, hindi yung committee. Hindi po committee ang mag-a-approve na mag-revise ng Constitution and Bylaws. Meron ba akong isang document po, hindi ko lang makita ngayon dito sa ano ko, na there is no such power yung committee po to revise the Constitution and Bylaws. Sa 1950. Later. 1951, February. Kahit si Nicoliti ang nagsabi niyan mismo, mga kapatid. Now, ang tanong ko po, nung na-revise noong 1949, isang pastor ng Islam tinanong ko, sa sharing namin doon sa Surigao, sabi ko, Brad, nirevise ang Constitution and Bylaws. Sabi niya, opo, tama po. Kailan po na-revise ang Constitution and Bylaws ng Reform Movement? Sabi ng Reform Movement yan, tumutukoy sa IMH Isdar. Kahit dinisolve po yan Hitler sa gobyerno ng Germany, tandaan niyo po, sa Germany lang yun. Hindi po napiktuhan yung sa Amerika, sa Australia, hindi napiktuhan yung sa Holland. Nasa Germany lang yun yung pag-dissolve po ng registration ng General Conference. Kung GC at saka yun. Yung German yun. Sa Germany lang yun. No? Wala pong kinalaman yung ibang nation, mga kapatid. Now, na-resume ng pagka-1945, ayon po sa document, na-resume po ang International Missionary Society. No? May mga kuro-kuro po na ang na-resume hindi yung GC. Dahil ang nandoon pa daw sa GC noong 1945, ayan, German yun. Okay, ay kurutan natin na German yun. Pero ang tanong po, sino mo nag-dissolve? Ang bayan ba ng Diyos? Ang nag-dissolve ng registration? No. Sinang-ayunan ba ng bayan ng Diyos ang pag-dissolve? Ibig sabihin, nung din-dissolve yan, ang pangalan ng kalagay doon, IMH Isdar. Sinang-ayunan ba ng GC na? Alisin na natin yung Isdar na yan. Saan ang dokumento? Sa resolution ng General Conference. Delegates in session. Wala po tayo maipakita. Mga kapatid. Wala po. Now, nung nirevise po ang Constitution and Bylaws noong 1949, ang tanong ko doon sa isang pastor ng Islam, nagharap namin sa sharing. 40 minutes. 40 minutes. Salamat. Kailan ba na-approve yung na-revise na ng Constitution and Bylaws? Sabi niya 1948. Hindi, sabi mo 1949 na-revise. Ngayon, kailan na-approve yung na-revise na Constitution and Bylaws? Sabi niya 1948. Na? Sabi ko, bakit aatras ka? Dapat aabanti ka. Inulit ko ulit yung tinanong. Tatanong business ko yata tinanong. Pero ang sagot talaga niya na approve 1948, parang yung si Barry Peter din. Ang sagot niya 1925, naging official ng Islam. Doon approve. Nandun na ako sa 1949, bakit atras ka sa 1925? Diba? Now, bakit ko natanong yung Constitution and Bylaws po? Ang katwiran nila, kaya daw nabago na yung pangalan sa registration kasi ang nasa Constitution po Constitution and Bylaws po noong 1929, itong dito po,
Ang bylaws dito, ano po ang pangalan na nakalagay dito sa General Conference? Ito po yun. IMS Star. Mayroon po akong hawak yan na bylaws po. Originally po. Now, dahil nagka-problema nung Second World War, nag-decide sa 1948 dito po na i-revise ang Constitution and Bylaws dahil na-desisyonan noong 1948 po according sa resolutions noong 1948 sa General Conference, I think number 48 na resolutions na i-transfer ang headquarters sa America. Normal po, pag i-transfer sa ang opisina sa Amerika, so mayroon talagang amendment na mangyari doon sa Constitution and Bylaws. Pero hindi po inauthorize si Cousin at si Nicolisi na baguhin niya yung pangalan. Pero ang kanilang raton, in-empowered naman sila na i-revise ang Constitution. Yung pangalan na sa Constitution naman, hirig pa rin yung ginawa nila. Okay. Granting po na nangyari, nagawa nila yung pag-revise, pati yung pangalan, binago nila. Yung dating IMS Stern po sa original na Constitution, pagka 1949 nung na-revise nila, inalis nila yung IMS. Kaya yung nasa pamphlet si Val Peter na pagkaisahan at na pagkasunduan na ang GC ay iparehistro sa Amerika at huwag nang gagamitin ang IMS. Inamin ni Val Peter sa akin na nagkamali siya doon. Doon sa kanyang pamphlets po na ginawa, andito may hawak po sa pamphlets na yun. Bakit po? Wala naman pong decision ang mga delegates ng 1948 na alisin na yung IMS. Ang empowerment sa kanila to revise the Constitution and Bylaws at pag-function niya sa Amerika, in line na siya doon sa government ng Amerika. So may mga babaguhin doon, like yung address na nandoon, yung mga board of directors doon. Sige, normal yun, papalitan yun. Kung sino yung mga bagong officers ng GC, yun ang ilalagay na doon. So, mayroon talagang amendments po na mangyari sa Constitution and Bylaws. Makagaya po sa atin po sa Pilipinas, meron tayong charter change na nangyari nung nakaraan. Tanong, binago po ba ang pangalan ng Pilipinas nung nabago ang Constitution? Nabago ba ang pangalan? Pilipinas pa din. Kasi yung mga nag-chacha o yung mga inauthorize po na mag-revise ng Constitution and ng Pilipinas, hindi pa sila inauthorize na baguhin ang pangalang Pilipinas dahil malaking discussion pa yan. Di ba mayroong mga agam-agam na ibalik natin ito sa original na pangalan. Ano yung pangalan noon? Maharlika yata. Maharlika. Pero dadaan pa yan sa butas ng karayom yan. No? Dadaan pa yan sa discussion po doon sa Kongreso, mga kapatid. Marami pa pong discussion yan. So, ngayon, ang nag-revise ng Constitution and Bylaws, ito po sila. Iyan po ba ang General Conference Executive Committee? Ay, hindi po. Hindi yan sila. Yan sila mga nag-revise. So, ngayon, si Cousin at si Nicoliti lang ang nahalo. Ang tanong ko po, kailan ito ngayon na-approve para sabihin natin official na po? Ito yung tanong ko kanina kay Barry Peter. No? Pati yung registration po sa 1949, para sabihin natin official na po, kailan approve? Yung registration na yun. With a new name na wala na pong IMS. Sa registration. Kailan po na-approve? Hindi po nila matumbok. A-attract po sila. 1948 na-approve. 1925 na-approve. Hindi po ang approval po. 1949 na pag-revise, normal ang pag-approve. 48, 49, pagka next year. Next na General Conference yan, a-aprobahan. Sabi naman isang leader ng ISDARM na nakasharing ko noon, Brother Listo, hindi ka pa nasanay. Na yung pinarehistro noong 1929 ng General Conference, hindi naman kailangan i-approve yun. Hindi pa daw ako nasanay. Sabi ko naman sa kanya. Alam mo ba, 1929 na registration, before yun pinarehistro, maliwanag po, resolutions number 30, kung hindi ako nagkakamali po, sa 1928, the delegates decided that the General Conference, ano sabi daw po? Shall be legally registered with the government.
legally registered with the government. While yung sa 1949 na registration, where is the command from the delegate in session na i-register ang GC sa Amerika? Nauna natin, Brother Peter, kanina nagsabi, wala akong dokumento na mababasa na ganyan. Nag-anticipate na siya, baka tatanungin siya after ng kanyang presentation. Mga kapatid, ang empowerment po, wala pong nagbabanggit po na registration. Ang nakalagay doon is pag-revise ng Constitution and bylaws. And for me, mga kapatid, from what I understand, once na may ipa-revise po na Constitution and bylaws, hindi dapat yan isubmit sa gobyerno. Hindi pa dapat yun, actually, kung sa legality po, mali yung ginawa ni Nakosil. Bakit po? Yung kanilang na-revise, subject pa yun for amendment. Subject pa yun for approval. Before sana yun dinala doon sa gobyerno, yung Constitution and bylaws, at least nabasa na po ng lahat ng mga delegates, tiningnan nila yung pagka-revise. Kung tama ba, wala bang nadagdag doon, wala bang mga problema doon sa mga bago iparegister ang GC, at least perfect na po yung Constitution and bylaws. Pero ginawa nila yun, wala man pong approval from the General Conference delegation, wala po. I can say po na hindi pa po official yung registration na yun. Hindi nyo itong binabalik-balik ni Brother Sam noon sa Mindoro. Kahit anong gawin niyo po, yung registration sa 1949, hindi pa yun official. Si Brother Peter mismo nagsabi na pag hindi pa po na-approve yan sa concern doon ko sa body, kanina sa kanyang presentation, hindi pa yan magiging official. Kung ang nag-approve lang yan ang iyong committee, ano bang power ng committee na to? Tatlo pa nga dito, hindi membro ng reform. Tatlo daw po dito, ang hindi membro ng reform. Kung hindi pa ako nagkakamali doon sa nakita ko pong presentation at testimony, tatlo dyan, hindi po reform ang membro ng committee. Now, paano magiging official yan na hindi pa nga pala reform yung manandyan? Mga kapatid. Now, hindi na daw kailangan aprobahan itong pinaregister nila sa Amerika noong 1949. Ano po? Hindi na kailangan aprobahan? What if kung mapakita ko po na inaprobahan po nila? Tanong, sino nag-approve? Diniskasan nila at inapprove nila. Pero ang tanong, sino ang nag-approve? Sino ang nag-discuss? Sino ang nag-approve? Was it the majority of the delegates in 1951? Para sabihin nila na hindi na kailangan aprobahan? Totoo po ba yun? Hindi na kailangan aprobahan yung registration? At yung Constitution and bylaws na bagong revise, hindi na kailangan aprobahan yun? Huwag tayong maniniwala po. Huwag tayong maniniwala. Dadaan pa nga yan sa committee. Dadaan pa yan. Iko-correct pa yan. I-scrutinize pa yan. Baka mayroong mga points doon na tinanggal o dinagdagan. Yan ang danger dyan eh. Tapos na-submit mo na sa gobyerno. Without knowledge po sa mga delegates na sila lamang po ang merong authority to amend, to revise po. Sila po ang mag-approve. Wala naman pong approval po. Noong magkasama po ang 25 delegates, pinag-usapan po ba nila ang registration of the movement? Pinag-usapan po ba nila? Wala po. Hindi nila na yun napag-usapan. Dahil ang naghawak po ng document na yan, si Secretary po ng General Conference. Hawak niya po yun. At sila po mismo ang nag-approve niyan sa sarili nilang session. Kailan po? Tingnan natin po. Sa kanilang minutes po. Ang kanilang minutes week po, ito po ang magpapatunay o magsasabi kung ano talaga ang ginawa ng 11 delegates. Kaya nagka-problema po tayo sa church ng ating Panginoon. No? Bakit tayo nagka-problema ngayon? Bakit tayo nagkahiwalay ngayon? 30 minutes. 14. 30. 30. Salamat po. No, mga kapatid, bakit tayo nagka-divide-divide po o nagkahiwa-hiwalay? Ang sinisisi nila si Brother Kusil, sinisisi nila si Gringelberg, sinisisi nila kung sino-sino mga tao. Pero actually, mga kapatid, kung hindi sana lumabas sa General Conference session ang ating GC Secretary,
with his 10 delegates. Mangyayari bang ma-divide ang reform? Kung nag-submit sila sa final na botohan, kung babasahin ba ang declaration o hindi, dahil nasa program pa po si Courtman, sasagutin niya yung mga statements ni Nicoliti ng Friday ng umaga. Yan ang nasa agenda nila pagka Sunday ng umaga. Pero ipinipilit nila ni Nicoliti na basahin yung kanilang ginawang report. Ginawa nilang secret meeting na naglalaman ng 20 points of declaration. Ipinasok nila doon sa session ng May 20. Nagkagulo. Alam niyo mga kapatid, pag nagkagulo po ang session, may isang bagay na pinag-uusapan, kung hindi po magkaintindihan, ang chairman po, he will divide the house. Hindi siya divide na mag-iwa-iwalawin. Inadaan niya sa votation. Votation po. At ang final na votation, ayon po sa minutes din po ng ISDAR, no? Ng mga leaders po ng ISDAR, the majority of the delegates decided, sabi po dito po sa kanila pong minutes po, the majority of the delegates decided not to read. Sabi dito po, sa kanilang resolution, sa kanilang minutes. A further vote was taken and the majority of the delegates decided not to hear the declarations. Kung nag-submit lang sana ang secretary ng General Conference sa final votations na huwag basahin o huwag mo nang pakinggan ang declaration. Kung nag-submit po sa majority's decision ang 11 delegates, maging dalawa ba ang reform? Hindi po. Kung nag-submit, nag-respeto lang sila sa boses po na nagkakaisang delegado, majority's decision. Ang volume 4, volume 3, 493, read in a general conference session, the voice of minority, no? And private judgment, private independence must not be maintained, but be surrendered. Kung nag-submit lang sana sila, nirespeto nila ang boses po ng majority of the delegates in session. At dito din po sa minutes po, sa side na ng 14, ng araw po ng Sunday, nakalagay po dito, yung result po ng votation, 10 favor, 13 against. Nabasahin po ang declaration. Majority pa rin. Kung nag-submit lang sana si Nicoliti, hindi siya lumabas na nakasimangot o parang paano yung naramdaman lang, nangingit-ngit sila dahil hindi nasunod yung gusto nila. Never po na ma-divide ang reform. Never po na ma-divide ang reform. Kaya ayon po sa resolutions ng Peace Committee ng ISDAR noong 1967, at na-approve po yun sa delegation session nila noong 1967, the 11 delegates commit a mistake in leaving the meeting room precipitately on May 20. Mga kapatid. Kaya kung hindi lang sana sila lumabas sa session hall, nirespeto nila ang majority's decision, hindi po magkaroon ng ISDAR, nahiwalay sa IMX, hindi po magkaroon ng IMX, nahiwalay sa ISDAR, dahil hindi po mangyayari ang separation. No? Kaya yung sa court declaration po, mga kapatid, sa court appearance nila o sa agreement nila sa court, pinagsasabi nila na membro sila both ng ISDAR. Naman talaga sila ng kahit naghiwalay na sila. May sarili ng organization si Nicoliti. May sarili ng organization si Cosen. Si Cosen ang representing in the administration of the General Conference. Dahil siya naman yung legal president from 1948. Umalit sila Nicoliti, hindi pa siya naka-lay down. Wala pang pag-lay down, wala pa pong pag-elect ng mga bagong General Conference Committee, umalit sa sila Nicoliti. Ibig sabihin po, yung ginawa po ni Nicoliti na General Conference is a counterfeit General Conference. Pseudo-reformation, mga kapatid. No? Counterfeit reformation. And by their actions, kapag patuloy natin ginajustify po yun, mga kapatid, na tama yung ginawa ni Nicoliti,
we will be guilty in the sight of God of breaking the fifth commandment. Dahil brinake ni Nicolice ang ikalimang utos ng ating Panginoon. Ano yung ikalimang utos ng Diyos? Honor thy mother and thy father. Akala natin si mama, papa lang yun. It involves po enjoying, sabi ko doon, respect for ministers, for leaders, for those God has entrusted authority. Pasok po yung pagrespeto po sa ating mga leaders. Regardless kung may mga kahinaan po sila, may mga mali silang nagawa, mga kapatid, we have to respect the authority that God has given them, mga kapatid. Now, ang rason naman po ng iba, kasi nag-expired na po ang kanilang position. Palusot na lang natin po yan na nag-expired. Kung sakali mang wala silang full knowledge o hindi nila po kabisado po yung mga batas-batas po dyan sa church. But we have to understand them and we have to wait for the right time. Ang lead down man talaga yung mga general conference officer, mga kapatid. Pag lead down po yan, ako nakasulok-subok na po akong maka-attend ng general conference last year doon po sa Peru. Halos isang buwan po kami doon sa delegation session. At ang halos pinakalas po namin nagawa yung pag-election na po ng general conference. Ang tagal namin, halos 3 weeks po kami, nandyan pala kami sa reporting. Nung bandang huli na, sinorte na lang, nilimita na lang yung pagre-report ng mga department head sa buong mundo. Mga president ng mga unions. Sinorte na lang po namin kasi aabutan kung hahayaan lang namin silang mag-report according to kung ano yung naihanda nila. Nako, aabutan kami ng ilang buwan doon sa Peru. Laki ng gastos ng General Conference. Kaya, I understand po sa 1951, bakit tumagal yung session? Kung nakita, nabasa sa minutes, ang daming yung nagre-report. 1955, mabilis lang po ang reporting nila sa mga, hindi naman kailangan matagal kasi bago pa lang silang magsimula. Unlike ngayon, ang tagal na ng reporting ng mga department heads, matagal po ang pag-report ng mga president galing sa iba't ibang unions kasi madami na tayo. Minsan naghahata-hata pa tayo. Bakit tumagal yung General Conference meeting noong 1951? Hindi talaga marunong yung nag-chairman. Mga kapatid, mas marunong pa pala tayo. Nagmumurmur tayo. Sa pastor ng Eastern sinabihan, nagka-discuss kami doon sa Mindanao. Sabi niya, hindi marunong yung nag-chairman sa 1951. Sabi ko, ikaw pala yung marunong, Brad. Nandoon po pala kayo doon. Nandoon kayo sa time na yun. Sabi ko, paano po naman sabi ni marunong? Imagine mo, 2 weeks na, hindi pa nakapag-elect ng president, ng mga officers. Brad, wala tayo doon. Hindi natin alam ang sitwasyon. At tingnan mo, ang dami nagre-report doon. Dali yun. 1 minute ka lang mag-report. Ikaw, galing sa Scandinavia. Ikaw, galing sa Australia. Ikaw. Hindi ba natin sila pwedeng diktahan na 1 minute ka lang para madali na agad tayo mag-re-elect? Mga kapatid, we have to respect our leaders. Kahit na nga po may mga weaknesses sila. Sabi po sa Bulong 4 page 17, mga kapatid. Alam niyo po yan. Nabasa ko yan sa libro ni Brother Peter. Nandito nilagay po niya. Kaya ako po nakikimaawa po sa inyo, mga kapatid. Huwag na po ninyong i-justify ang ginawa ng 11 delegates sa pag-walk out sa session noong 1951 dahil lang hindi nasunod yung gusto nila na basahin yung declaration. Simpleng problema, mga kapatid. Simpleng problema. Desisyon na lang kung basahin o hindi. At kung hindi na desisyon na hindi basahin, gustong ipasunod ng chairman kung ano yung nasa program, ano yung nasa order, ayaw na nilang mag-respeto, ayaw lang pasako. Lumabas sila with exhausted behavior. At okay lang po sana kung lumabas sila galing sa session hall, galing dito. Lumabas sila, pumunta sila doon sa kubo, yung tinirahan namin. Sample lang po ito. Pumunta sila doon sa tinirahan namin. Katapos doon sila nagpalamig ng ulo. Nagpahinga muna kasi pagod na pagod sila. Okay sana yun kung gano'n lang ang ginawa nila nung mainit ang diskusyon. Or naligo sila para lumamig yung mga ulo nila. Sana yun kung gano'n ang ginawa nila. Pero paglabas nila sa session, pagdating doon after 3 hours, just 3 hours, nagpili na po sila ng 7 nominating committee. Kita niyo po,
Hindi ba tayo pwede mag-judge sa kanilang motive? But their words will testify what was in their mind. Di ba? What is the work of the nominating committee? To nominate the officers. Nandun po sa kanilang minutes po. Just after 3 hours from the walkout, 11:30 sila nag-walk out. Sabi po dito po sa kanilang minutes, at 3:30 p.m., a meeting was held. Ina-accuse pa dito sa libro na to. Illegal daw po na nag-official, nag-meeting ang 14 kahit wala yung 11. Bakit i-accuse natin ang 14? We have the right. Because we were the legitimate delegates na nag-abide po doon kung ano yung nasa program. Ano yung nasa order. Samantalang yung 11 delegates, anong ginawa nila? Sabi dito, at 2:30 p.m., a meeting was held. O sila pala yung after 3 hours, nagsimula na sila agad-agad na mag-meeting and sabi dito sa number 2 na kanilang ginawa, a committee of 7 was selected and this committee to have the work of nominating the officers. Tiningnan ko ng mabuti po itong inelect nilang nominating committee. Pagka 24 po, itong elected na 7 nominating committee, sila din yung nag-usap-usap po na magpili na sila ng mga opisyalis ng ISDAR. ISDAR po, opisyalis ng ISDAR, separated from the administration. Separated from the administration. Bakit po? Nandoon na sila. Hiwalay na po sila, mga kapatid. Tinignan ko po na mabuti yung mga pangalan doon sa May 20. Kinumpare ko po sa May 24 yung nag-election na sila. Yun talaga ng mga pangalan na yun. Dito po, nandito may PowerPoint po ako na ginawa. Nilagay ko na po yung dalawang committee, nominating committee. Parihas talaga yung pangalan. Ibig sabihin, hindi na po sila nag-nominate pa ng ibang araw na magpili ng mga nominating committee. Yung napili nila ng May 20, siya na yun. Hanggang sa nag-election na po sila. Kita niyo po yan? Parang contest po. Rivalry ang nangyari. Rivalry. Parang si David at yung anak niya na si Absalom. Buhay na buhay pa yung papa niya. Hinayaan niya na i-proclaim siya na maging king doon sa kabilang dako ng Israel para maging hari po ng Israel. At ang mga tao gustong-gusto kay Absalom. Gustong-gusto sila kay Absalom kasi si Absalom parang nagsimpatay sa kanilang mga burden, pinagaan yung mga taxes nila, tinutulungan sa yung mga naghihirap, na hindi nagawa ng papa niya. Kaya grabe ang mga tao, halos majority po ng mga Israelites, tuwang-tuwa sila na prinoclaim po si Absalom na maging bagong hari po ng Israel. Pero nung nalaman ni David yun, grabe ang kalungkutan talaga ni David, sarili niyang anak ang naghimagsik laban sa pinahiran ating Panginoong Diyos. Pero hindi rin, na-proclaim talaga si Absalom na hari. Pero sa unang panahon ng Panginoon, pinapatay agad ang mga nagre-rebelde ko. Unlike ngayon, kung mayroong nagre-rebellion sa ating panahon ngayon, wala namang killing na ginagawa ang Panginoon. Yung actual po, agad-agad papatayin ng Panginoon, hindi kagaya sa Old Testament. Kung ang nangyari po sa 1951, kung katulad lang sa panahon ni Moses, sigurado po, 15 minutes. nilamon po ng lupa yung 11 delegates dahil hindi nila narespeto ang order of the conference. Hindi nila narespeto. Hindi nila narespeto ang mga leaders. Hindi nila narespeto ang boses ng nagkakaisang mga delegado na majority. Nilabag nila ang principle po ng ating Panginoon sa Volume 9 to 60 to 61 and sa Volume 3, 493 during the General Conference decision, private independence, private judgment must not be maintained but be surrendered. Natalo sila sa botohan. Nalang sana sila. Submit sila. Ang ginawa nila, nag-walk out sila. Yan pala ang laman ng declaration. Suspense lang muna po. Dahil may time tayo, pag-uusapan natin yung declaration na yan. Kahit na yung nangyari sa May 20, mapag-usapan natin kasi mahaba naman yung schedule natin. Meron pa tayong 5 days mga kapatid na mag-aaral po mga kapatid
na maliwanagan po tayo na ang ginawa po ng 11 delegates was contradict to the principles of God in dealing with His people, kung paano po mag-elect ng presidente, paano po mag-replace ng isang presidente o mga leaders. Nandiyan naman po lahat sa atin ang guidance ng ating Panginoon. Kaya lang si Nicolisi, nagmadali po. No? Madali talaga siya. Nagmadali siya, mga kapatid. Dahil imagine mo, 3 hours lang galing sa paglabas, nagpili agad ng nominating committee. Madali lang talaga. Kaya tama yung inamin po ng mga leaders ko ng ISDAR noong 1992, 1993, panahon sa unification. We regret, sabi nila, that the 11 delegates took organizational steps hastily. Hastily. Ano ibig sabihin ng word na hastily? Madalian. Nagdali-dali po sila sa pag-organize. Kaya they regret it. Kinalulungkot po nila. Kaya sila nalungkot. Kung naayon yun sa kalooban ng Panginoon, bakit sila malungkot? Di ba? Bakit nalungkot po yung mga pastors ng Islam, yung mga leaders nila, na ang 11 delegates, nagdali-dali sila mag-organize. Steps hastily. Nagsimula na agad silang mag-organize ng May 20 by electing at 7 nominating committee. Hindi man po ginawa yan ng 14. No, ina-accuse ninyo ang 14 na nag-meeting din sila without the presence of the 11 delegates. Ang 11 delegates, hindi naman sila pinaalis eh. Hindi sila pinalayas. Sila ang kusang lumayas. And never na po sila bumalik sa General Conference Decision magmula ng 1951 hanggang ngayon po. Although wala namang session, ibig sabihin, umalis lang 1951, never na po tayo na-reconcile. Never na po na nagkaisa dahil mayroon na silang sarili nilang organization na pinangalanan po nila. Ayon po sa kanang in-approve noong 1951, ito po, bago po ako magtapos mga kapatid, malapit lang maubos yung oras ko. Ito po yung ipapakita ko po sa inyo. Ng 11 delegates po noong 1951, sila po ang nag-discuss sa registration at sila din po ang nag-approve. Saan po? Kailan? May 22, 1951. Napakaliwanag po dito. The registration of the movement was discussed and accepted. So, sino po ang nag-approve sa registration? Is what it the 25 delegates while in session? No. Was it the majority of the delegates na nag-approve ng nag-discuss at nag-approve ng registration? No. It's the minority of the 11 delegates noong 1951 ang nag-discuss at nag-approve. Sa minutes po yan ng ISDAR, hindi po sa minutes namin. No? After the separation ng 1951, mga kapatid. Kaya po, hindi po totoo yung pinagsasabi nila na Brother Nestor, hindi naman kailangan discussan yan at aprobahan ng registration. Kung sabi sa yan, bot-bot po yan. Kasinungalingan po yan. Mga kapatid. Kasinungalingan po yan na hindi na kailangan aprobahan. Napakaliwanag kung inintindi niyo po yung last part ng bylaws. Yung bylaws na ito shall be amended only by the delegates in session. Kaya sila po nag-approve. Kaya sa inyo po, ibibigay na po namin sa inyo yung registration sa 1949. Inyo na po yan. Hindi na namin hahabulin. Sa inyo na yan. Yung mga property na nakuha nyo, inyo na po yan. Sa inyo na po yan. Dahil sinabi naman ni Brother Peter, yung registration at ang mga property, hindi yan ang mag-prove na yan ang bayan ng Diyos. Although tayo as a people of God, kailangan pa naman tayo dahil nandito pa tayo sa liputan, kailangan natin ng registration. Para maging legal tayo sa government, makahold tayo ng mga property ng church, kailangan natin ng legality. Pero dahil kinuha ni Nicolisi yung 1949, sayang yun. Wala namang visa yun. Walang visa yung registration para magpatunay na sila ang totoong iglesia ng Panginoon. Sila yung totoong ISDAR. Pero
We have to understand na yung isdar na kiniklaim ko ni Nicolisi, yung isdar po na hindi connected sa IMS. Hindi po connected sa IMS. Kaya ito pong sinasabi dito, all General Conference itong isdar? I don't think so na ito yung all General Conference. I don't think so. I don't believe na yan ang original na isdar. All isdar General Conference. Dapat ito yung all General Conference na isdar. Dapat may IMS yan. Di ba? Kung ito yung all na General Conference, dapat may IMS isdar yan. Dahil ang original po na isdar General Conference, connected yan sa IMS. Pero nakita ko po, hindi man kayo makagamit na ng IMS. Never niyo pong ginamit ang pangalang IMS. In fact nga, sa ating mga pag-aaral, nakita ko, parang prejudice kayo, na parang naano kayo sa pangalang IMS. Dahil sa mga pangyayari po nung nakaraan, mga kapatid. Ngayon, ulitin ko po yung sabi ko sa volume 4, page 17. Ang nirarason po natin palagi, ninyo palagi, mga kapatid, ang nirarason po palagi ng mga kasamahan po natin, o mga kaibigan natin, yung mga membro po ng Islam. Kasi yung mga may mga katiwalian, may sikosin, may mga ganito, kung ano yung mga pinagsasabi na sa Ringelberg, totoong rebellion. Kasi in-overall niya yung decision ng mga delegado, yung motion na na-approve, in-overall ni Ringelberg. Mga kapatid, volume 4, page 17, paragraph 5, kung hindi ako nagkamali. Those who hold responsible positions in the church, they may have faults in common with other people. They may have faults. Ibig sabihin, may mga kamalian din sila. In common, kaparehas lang. No? Sa ibang mga tao. Ito po, nasa libro na to. Ito bang po ito ng libro na to? Ilagay ko niya dito. Those who hold responsible positions in the church may have faults in common with other people. And they may err. Pwede din silang magkamali. Saan po sila pwedeng magkamali? Dahil mga tao lang din po itong mga leaders natin. In their decisions. Pwede rin silang magkamali. Dahil hindi naman sila infallible kagaya po ng ating Panginoong Diyos. But, may apan kung sabihin saya. Pero, ngunit, ganun pa man. But notwithstanding this, the Church of Christ on earth has given them an authority that cannot be lightly esteemed. Volume 4, page 17, tama. Cannot be lightly esteemed. Pero ang nangyari sa 1951, mga kapatid, hinamak nilang presidente. Hinamak nilang presidente. Siniraan nilang presidente sa buong mundo. Paglabag yun sa Matthew 18, principle. True, Telegram po. Telegram, ang kanilang paninira kay Kused. Telegram, I can prove that, may letter po ako dito, na pinadala nila sa iba't ibang nation. At ang letter na yan, sinent yun via telegrams. Yung telegrams po, madalian din. Kasi kung letter, by mail, matagal yun. Nagdali-dali talaga sila. Pag-organize sila, nagdali-dali. Pagsimula, dali-dali. Pagpadala ng mga paninira sa presidente, sa vice-presidente, madalian din para makabot agad sa mga unions. Mga kapatid, yun po ba ang trabaho ng totoong reformers? Mga kapatid, paglabag po yun sa prinsipyo ng Matthew 18, sabi ni Brother Peter kanina, sa nilabag ng SDA ang 4th and 6th commandment. Nilabag na rin nilang buong kautusan ng Diyos. Kaya I can say po ng 11 delegates, nilabag nilang prinsipyo ng kautusan po ng ating Panginoong Diyos. Ang principles of the commandments of God or the essence of the commandments of God, it's love. It's love. Pagmamahal po. Eh kung mahal nila ang ating presidente at the time, siguro si Barry Kusel, hindi naman siya perfect po na tao. No? Hindi naman siguro siya kabisado doon sa mga
principle, sa mga bylaws po natin. Kung may pagkukulang sana si Brother Cousin, pinunuan sana nila kung mahal nila ang kapatid na yun. Pinunuan nila. Kung may namang pagkukulang si Cousin, mga kapatid, tinulungan nila, pinag-pray nila. Kung nakita nila na si Cousin ay overbearing leader, tyrant leader, dahil yun po ang nakarecord sa kanilang minutes, alam niyo po mga kapatid, nang naka-walk out ng 11 delegates pagka Mayo 21, nagdiwang sila sa katawaan. Grabe talaga ang pagdiriwang nila. Narinig ko sa isang presentation, ang tuwa daw ang 14 nung wala na ang 11 delegates. Tuwang-tuwa daw. Sabi ko, hindi po ang 14 delegates ang nagdiwang sa katawaan. I can prove in the minutes of the 11 delegates. Sila po yung nagdiwang sa kasiyahan. Dito po, naka-record sa kanilang minutes. No? Dahil sila na po, tuwang-tuwa sila with great joy. No? Grabe ang kanilang katuwaan po, sabi dito, sa May 21. Ito po, in the evening, May 21 po ito ng gabi. In the evening, we spent a most pleasant experience relating to the real joy. Tuwang-tuwa pa sila. Iniwanan nila yung mga kapatid. Hindi po ba ang may pagmamahal? Masaya po ba kayo kung nagmi-meeting tayo, may mga mag-book out? Masaya po ba kayo? Kung meron kayong totoong respeto, may totoo tayong pagmamahal sa ating kapatid, masisiyahan ba tayo kung may mga kapatid na nagsiali? O yung mga amalis, tuwang-tuwa sila. Dahil sabi na dito, relating to the real joy we have all felt. Naramdaman daw po nila lahat. We have been relieved from the fearful oppression of the spirits which dominated us during the past few weeks. Grabe, palakpak, pati siguro yung mga paa nila, palakpak sa katuwaan. Dahil daw nailigtas sila mula po sa pang-aapi, sa espiritu na nag-dominate sa kanila during the past few weeks. We praise the Lord, sabi nila, for the wonderful deliverance from such tyranny. Nakita niyo po yan? Yun po ba yung may pagmamahal sa ating Panginoon? Tapos makiklaim tayo na tayo ang totoong reform movement na sinimulan po ng mali, magtatapos po yan ng mali. Mga kapatid. Ito po, kanilang naramdaman, totoo nilang naramdaman. We praise the Lord. Nagpupuri pa sila sa Panginoon sa katuwaan po dahil nailigtas daw sila mula po sa pang-aapi. Tyrant pala yung mga leaders po na iniwanan nila. Palakpak po sila. Grabe ang katuwaan nila. Pagmamahal po ba ito, mga kapatid? Totoo po ba itong kasiyahan ng totoong nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal sa ating mga kapatid? No? Meron po dito. Pero wala na po tayong oras, mga kapatid. No? Sabi pa dito sa next, May 22, the session began with singing of hymns 86. Uy, awit-awit pa rin sila. Worship sila. And prayer. Brother Franz gave a short and impressive study which brought our attention to the manifestations of the power of God. Power daw po ng Diyos yun ang namanifest sa kanila. Yung nagdali silang mag-organize, nagpili ng community committee, power pala ng Diyos yun. Yung tuwang-tuwa sila, power pala ng Diyos. Which brought our attention to the manifestation of the power of God in our present experience. The relief of the back oppression, and the spirit of brotherly love and interest to the cause of God gives a new encouragement to go out and to do the work of the Lord. Brotherly love daw naramdaman nilang ng 11. Opposite po sa espiritu ni Jesus ang kanilang pinapakita based on their minutes. Romans 15:1, kayong malalakas, pasanin ninyo ang kahinaan na mahihina. Kung sila po ang malalakas, dapat pinasa nila si Carlos Cousin, 30 seconds. si Ringelberg, hindi sila umalis. Dahil yung pag-alis nila, yun ang dahilan kung bakit na-divide Church of God. Hanggang ngayon, and many souls was lost in the church and na-discouraged po sila. Mga pamilya nagkakahiwalay. Na-starve, papa is-starve, ang mga anak, IMS, mag-asawa, nakakalungkot na kasaysayan mga kapatid. Ang natutuwa po, si Satan,
Hindi po ang ating Panginoon. May the Lord bless us this evening. This is my wish and prayer in the name of Jesus. Amen. Amen.